So, pag-uusapan natin ngayon sa lesson na to kung ano ba yung mga top services na ino-offer namin sa mga clients. So, ang pinakaunang services na pwede kong ma-recommend sa inyo, kung yung top 1 services na ino-offer namin is Facebook ads. Kami yung nag-offer ng mga Facebook ads na pang video editing at ng graphic designing. Kami mag-handle ng retargeting, kami mag-handle ng kung paano namin ipapakita tong video or ng advertisement na to sa mga tao sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, or sa Facebook man yan. So, kami nag-offer ng mga advertisement, mga strategies at mga tips. Kami na bahala kung paano namin i-target at i-implement yung mga demographics. At dito sa Facebook Ads Manager is ikaw ang may responsible kung paano mo i-implement or igagastos yung budget nila for growing their business. Ayun yung unang services na pwede kong i-recommend sa inyo. Ang pros dito is malaki ang kikitain mo. Pwede kang kumita dito as much as 200 to 300,000 pesos per month plus commission if tama ang pagkaka-implement mo sa paggagawa mo rin. Ang constant dito is mahirap siyang tutunan at mahirap siyang pag-aralan pero it's still possible. Ang estimate ko dito 1 to 2 months or 1 to 3 months is mapag-aaralan mo kung paano ang Facebook ads. Pwede mo na siyang i-outsource or gumawa ka ng sarili mong team. Depende yan sa'yo. So, ang next naman is graphic designer. Ang graphic designer is kami ang gumagawa ng mga content posts. Ang pwede nilang i-post sa Facebook nila at sa Instagram at sa Twitter. Any post related dun sa kanilang business. Like sabihin natin example itong business na tong Angkas. Ang graphic designer is yung gumagawa ng mga pictures or mga graphic posts dito sa kanilang Twitter, sa Instagram at sa Facebook para mag-grow yung social media nila at para makapag-interact yung mga audience or para makapag-interact yung mga customer nila doon sa post at pwedeng lumaki or mag-viral ang kanilang business. So, ang graphic designer is yung gumagawa ng mga design para maganda sa mata at para maging shareable yung picture. Ang concept to is mahirap siyang pag-aralan sa simula dahil ang kailangan mo dito is yung creativity. Pero mapag-aaralan mo to at mamamaster mo to. Ang pros nito is madali siyang gawin. Sabihin natin nabigay ka ng package for $1,000 para sa 20 content posts. Pwede mo siyang gawin ng isang araw lang yung 20 content posts na yun at $1,000 ang makukuha mo. So, you earn 50,000 pesos in just one day. Depende yan sa negotiation skills mo at depende yan sa quality na work na binibigay mo. So, dito, you are flexible. Ikaw bahala kung magkano ang gusto mo at ikaw bahala kung gaano karami ang gusto mong ibigay at or i-offer sa client mo. Sunod is website designing. Marami kasi tayong mga clients dito sa panahon ngayon na maganda ang kanilang product, maganda ang kanilang social media, maganda ang kanilang contents. Pero pagdating sa website nila, ang pangit. Parang scam for short. Meron kasi mga clients na marami sana silang potential customers kaso kapag nakita nila yung mismong website nila, hindi na bumibili yung kanilang customer. The reason is, nagmumukha silang unprofessional at nagmumukha silang mga scammers. So, kaya dito ka papasok. Ang website designers, ang toka mo or yung goal mo is gawin yung website nila as much as professional at maintindihan ng mga tao. So, example si client is isang dentista. Nakita mo yung website niya, is ang pangit. Yung website niya is hindi clear yung kanyang message, hindi clear yung kanyang ino-offer, masyadong about puro sa kanya. For short is marami sana ang potential customer or potential client ni dentista or ni client mo. Kaya ang gagawin mo is papagandahin mo, aayusin mo kanilang website at ikaw yung magde-design sa kanila to gain more clients or customer doon sa client mo. Ngayon, kapag naganda yung sa client mo, pwede ka mag-offer sa kanya ng maintenance fee para maging up-to-date yung kanyang mga design at kanyang mga application nandoon sa loob ng website niya. So dito, ang pros and cons, ang cons nito is same lang as sa graphic designer. Ang pros naman nito is mas mataas pa sila doon sa graphic designer ang kikitain. Ang client mo dito is yung mga may website na for short mga professionals. Sabihin natin nagbebenta ng course, nagbebenta ng mga brands, nagbebenta ng etc. Kumbaga, para lang sila nagpapagawa ng bahay, mag-hire na sila ng pinakamarunong na at ikaw yun. Kaya dito is pwede ka rin kumita ng malaki rin dito. So next natin is social media manager. Ang isang social media manager
is siya yung nagmamanage ng mga social media ng mga clients like Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. So ano ba yung task ng mga social media manager? Sila is yung mga nagpo-post na mga contents na ginawa ng video editor or ng graphic designer, siya yung gumagawa ng caption, siya yung nag-schedule post at siya yung gumagawa ng mga strategies to grow their brand or their social media using tactics like hashtag, about kung anong trend ngayon, at maraming pang mga tactics at mga tricks at strategies na ginagamit ng mga social media manager ngayon para mag-grow yung social media. For short, nagmamanage ng social media para mag-grow. The last one is video editing or video editor. Dito is ikaw yung mag-e-edit ng mga videos ni client mo for YouTube, Instagram, TikTok, at Facebook. Depende yan. So, dito makakuha kayo ng iba't ibang mga clients. Meron kayong clients ang content about sa fashion, meron about sa cosmetics, may about sa business, may about sa crypto, mayroon about sa naglalaro, nag-games. So, marami dito. So, depende yan kung ano yung mga clients na gusto mo. So, dito ikaw yung gumagawa ng mga kanyang short clip or ng long form videos sa kanya. At ang goal mo dito is mag-grow yung kanyang mga business or yung brand niya using your type of skill set. So, dito ang pros and cons dito. Ang cons nito is mag-aaral ka nito is kailangan mo pa rin ng creative eye. Kailangan mo lang dito sipag at tiyaga. Pero, habang tumatagal yung panahon, lalo kang gumagaling dito. Pagdating naman sa pros dito, is mas malaki ang kikitain mo dito. Dahil ang kikitain mo dito is depende yan sa effort mo at depende yan sa resulta na binigay mo kay client. It depends. Example, yung inedit mong video kay client is biglang nagkaroon siya ng thousands of views. Ibig sabihin nun is ikaw talaga ang may nakakaalam ng tamang formula for a viral video. So, kapag mapapagawa sila ng another video, kahit project-based ka pa or full-time, is malaki na yung pwede mong i-offer sa ibang client or sa current client mo dahil meron ka ng certain skill set na wala sa iba. So dito, is malaki ang kikitain mo. Pwede ka kumita dito as much as 80,000 to 100,000 to 200,000 a month. Mas maganda kung nagsimula ka sa freelance hanggang napunta ka sa outsourcing hanggang gumawa ka ng sarili mong agency. So, ito yung top 5 services na ino-offer namin sa mga clients. So, see you on the next lesson.